Isang comment dito sabi niya, bakit ganun, Father? May mga tao ang tagal-tagal na nila nagsiserve. Pero yung mga pag-uugali nila, yan ang words nito Very direct eh. Yung mga pag-uugali nila, hindi pang Kristiyano ang asal. Malakas mag-power trip. Magulang ang mga diskarte sa simbahan. Hindi marunong mag-sorry or admit na sila ay nagkakamali. The church is where I've found my ride or die friendships. Ang ganda ng term, no? The ones that last. I have found the best mentors and also learned the most about my God. But the church is also where I had my biggest heartbreaks in terms of relationships, misunderstandings, tampuhan, kampihan, and the like. Specifically in church ko na-feel na pagchichismisan ako. Kasi minsan, humahaba talaga yung dinideliver natin na homily. Tapos pangit naman kung ang haba natin magbigay ng homily tapos bibilisan natin yung pagsasalita doon sa ibang parts ng mass. Which is hindi tama. The church's teachings are beautiful. The problem is that they are not always taught well. Napakasimple. Pero totoo. Huwag yung maliitin yung mga tao, pati yung mga bata, yung mga youth. Kasi actually, the youth are hungry for depth. They're hungry for meaning na... Kasi lahat ng feed sa kanila ng mundo, shallow na. Kung mababaw pa yung homily, ano na? Hello everyone! Welcome to the podcast. We are back. Father Chris, this episode is especially made for the month of love. Ayan, tamang-tama. Diba? Tama ba ako? Kinunceive natin yung idea ng episode na to for the month of February. Yes, specifically ikaw nakaisip nito eh. Ako ba nakaisip nito? Galing ko talaga. Joke lang. Kalimutan mo na. Hindi. Para talaga to sa Valentine's Day. Kaya pasensya na kayo kung na-late siya ng ilang araw. Ano? Itong episode na to. Diba supposedly for Valentine's Day? Kasi naisip kasi namin, pag Valentine's Day naman usually it's about love talaga, diba? Loving persons or loving Jesus, ganon. Or loving our family. So naisip din namin bakit not loving the institution or halimbawa loving the church. Yeah. So kaya pinag-isipan namin ni Paz Albert ano ba yung mga bagay kung bakit natin mahal ang simbahan at yung isa namang katanungan doon, bakit mahirap mahalin ang simbahan? Yes. So dalawa yun, no? All about love. Bakit masarap at bakit mahirap? Yung ganyan. Ang galing ni Father Chris, no? Iyak ako eh. Kami pong dalawa yung nakaisip nun. Sinimulan ko lang. Ako lang po yung nag-execute ng poll. Oo nga eh. Because the other element that's new in this episode is we really took a poll from everyone that would take the time to respond to this invitation to share their own answers to that question. Bakit masarap mahalin at bakit mahirap mahalin? Nag-survey si simbahan. Paz Albert. Tsaka nag-face-to-face interview ka. Wala naman. Wala ba? Wala akong face-to-face. Actually, one of the things I learned to do here is how to do anonymous surveys. Kasi meron akong nahanap na software that allows you to, post a link that people can respond to. Kasi although marami namang sumagot agad, diretso. Ang dami. Pero naisip ko rin na baka may iba na mas comfortable sila, mas mailalabas nila ang kanilang mga saloobin kung hindi sila kilala. And marami ding sumagot doon sa... Nag-private message sila sa'yo. Oo, tsaka doon sa ating survey form na anonymous, meron ding mga responses na pumasok doon. And to be quite frank, nagulat po kami. Nagulantang po ako sa dami ng sumagot. It looked like we hit a nerve. Oo nga eh. Actually, na-realize ko maganda palang pag-usapan to, no? Oo. Mga ganitong bagay. Napaka dami niya palang mga hugot, good and bad, about our beloved church. No? So, ito na. I-discuss na natin yung mga lumabas, lumitaw. Handa ka na ba, Pads Chris? Oo, handa na ako. As the chief researcher of this project.
first let us explain the scope and limitations of our... Actually, that's good. That's actually how I was... natin, sige. I'm gonna give a caveat though. Kasi based on the answers that we got, I think it's quite... Medyo skewed yung ating, ang tawag yung population. I think, in a sense na... Kasi itong mga sumagot, mga active in the church. Majority of them. Sige. Meaning, when you say active in the church, hindi lang sila Sunday Catholics, but they really participate in other activities. Okay. They serve. So ito yung mga actively involved sa church ministries. Yeah, in a way. Or may part sila ng mga communities. Kumbaga mas involved sila than your average Filipino Catholic na Sunday Mass lang talaga yung pinupuntahan. So I think it's both good and bad in a sense na mas malalalim yung sagot na nakuha natin. Pero also nakita mo rin na yung mga sagot is from that section of the group. But I really wonder also kung ano kaya yung sagot ng mga mas typical average Catholic na talagang Sunday lang nagsisimba. Oo. Ganyan. Kasi iba magkakaiba yung pananaw. Pero maganda rin naman yun kasi ngayon na nababanggit din natin yung limitations. Ibig sabihin na nabanggit ni Paz Albert yung scope. Ibig sabihin yung saklaw ng mga sumagot na usually karamihan sa kanila sila talaga yung mga active sa church ministries. Diba? Pero syempre nagwa-wonder din kami ano kayang gustong sabihin ni nanay or ni tatay, nila manang na talagang nakikita na nagsisimba paminsan-minsan kung bakit nila mahal yung simbahan o yung iba naman bakit mahirap mahalin ang simbahan. Pero palagi ko dahil nabanggit natin yung limitation, maganda rin na siguro in the future pwede pa tayong gumawa ng tulad ng ganito, mapag-usapan din natin yung mga opinion din ng iba. Yes, bago tayo mag-dive in Pads, Chris, diba binasa naman natin yan? Oo. Anong initial and overall reaction mo? Reaction ko. Or is there anything that really parang wow, may ganun? Ako dalawa sa akin, Pads Albert. Una is impressed, tapos pangalawa is humbled. Impressed and humbled. Explain ko lang yung impressed. Ako ay impressed kasi napaka honest. Actually, brutally honest yung iba. Talagang na-appreciate ko po yung sincerity ninyo. Yung mga bagay nga na palagi kong very private or very sa kanila, sabihin natin na yun, very sacred yung sharing ng stories. Talagang naibahagi pa rin nila dun sa questions. Which is usually siguro kapag yung iba mahihiya na i-share yung mga ganung bagay, pero sila very open. Yeah. So pinapasalamatan ko kayo doon. Tapos impressed din ako. Pangalawa kasi very articulate yung pagkakasulat lalo na yung sa iba. Parang sumasagot ng essay, no? Oo nga And in fact, some sent an entire essay. Oo nga Actually nga, hindi ko alam kung pareho tayo ng tinutukoy na nasagot. Sabi ko, parang pwedeng gawing circular letter to na ipapadala sa mga pare, sa mga hindi kasi isang sumagot doon sa mga parokya. Is galing yun sa vlog, sinend na lang niya yung talaga? Post niya. Kaya pala. Pero maganda. Ako rin, marami rin akong realization doon sa Tapos humbling experience kasi na-realize ko na tama sila, may point. Tapos na makikita mo dito na talagang marami pa talaga tayong kailangan gawin. Maraming improvements pa na pwedeng gawin sa simbahan. Usually, yung ginagawa kasi natin is church renovation. Busy tayo sa pag-renovate ng mga cathedrals, mga parishes. Pero wag natin kalimutan na yung church renewal. Sana yung mas mauna rin, kasabay ng church renovation. Ibig sabihin, pagbabagong loob ng mga taong nagsisimba, mga parokyano, pati na yung mga pare, yung mga nasa leadership roles. Okay. Sige. Just to give para magsabay-sabay tayo sa ating discussion. So we're just gonna break it down to parang 3 major umbrellas plus other matters in the end. So ang una kasi is ito talaga yung pinaka-common answer na double answer siya. Kasi why is it easy to love the church? Why is it hard to love the church? Actually, several people literally answered people. 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 Yun lang. Iba talaga yun ang sagot nila. People, Father. Both questions, the same answer. Oo. It's people.
So, yun palagi yung marami doon. Parang nagulat ka. Di ba binasa mo yan? Binasa ko naman. Pero tama naman yun. Oo. Kasi si Father Albert, nakita niya na nagkaroon na ng umbrella yung di ba? Yeah. So, maraming ganun ang hugot nila. No? In the both the good and the bad. Palaging people. No? So, yun yung ating unang subgroup. Ang next na parang pwede natin i-dwell on is about teachings and traditions. Oo. Kasi ganun din. So nandun din yung mga good and bad nila, nandun din umiikot. And then finally, ihuli natin syempre, yung pinaka-juicy. Priests and religious. Kasi ito talaga, ito talaga yung complaints and compliments nila in relation to the priestly figure, the priestly duties, ganyan, yung mga homily, yung mga encounters nila. Pag sinabi natin ditong religious, Paz Albert, hindi lang yung mga religious priest, kundi yung mga tao rin na religiously. Doon na sila sa people. Sa people. Oo, yung community, ganyan. So ito, kumbaga may special focus tayo on the priest. Kasi yung podcast naman talaga is a priest podcast. No? So I think mas marami tayong masasabi dun sa part na yun. Sige. At mas juicy. Mas juicy, sige. Hihimay-himay na natin, Paz Albert. Sige, go. Doon muna tayo sa people. Okay? Okay. Sige. So, marami tayong mga sagot nga na, yun lang, parang mic drop lang eh. People, Father. Both the good and the bad. And saan mo gusto mag-start, Father Chris? The good or the bad? Would you like to hear the good news or the bad news? Of course, the good news, Paz Albert. Siyempre, importante marinig din yung bad news naman. Hindi naman siya sa bad news, Parang lang siya points for improvement. Yun, ganun. Okay, sige. So, many of the respondents, when they say about people, is that they refer to community. They found, kumbaga, their tribe. Because of the church, because of church activities, they found like-minded, like-hearted individuals na they can journey with their life with. No? Mga people na hindi lang nila churchmates pero naging lifelong friends na rin nila. Diba? Mga tao na o mga friendships that really helps them, that defines them. So, yun yung good. No? Maraming ganun. Maraming ganun na nahanap nila sa church. Nabuti naman, no? May comment ka ba doon, Pads? Ayun, tama rin naman yun kasi syempre makakatagpo ka ng ng commonality sa ibang tao kasi yun naalala ko rin yung mga ibang comments dito. Minsan nararamdaman nila na parang wala silang connection do sa sa parish o kaya do sa chapel na sinisimbahan nila. Kaya minsan parang mahirap din talagang mahalin on a deeper level yung simbahan. Pero nung makatagpo talaga sila ng mga community, halimbawa, like-minded people, halimbawa, mga kabataan. Kaya nga may mga misa para sa di ba? Youth. So, nung nakatagpo sila ng mga like-minded persons na pwede nila maging friends, parang mas tumibay din yung relationship nila doon sa church. Mas naramdaman nila yung involvement, tsaka yung talagang sense of community. So, yun. No? Di ba, parang sa simbahan, sa parokya, di ba? Yung iba, yung bata sila, altar server sila. So yung barkada nila, yung mga altar servers, yung mga kapwa nila bata. No? O iba, active sa charismatic community. So doon nila nahanap yung kanilang mga group of friends, circle of friends. No? Yan. So that's good. No? Kaya in a way, gusto nila, excited sila mag-church, excited sila magsimba, excited sila maging present and to attend. Kasi nga, they know that they will meet people they like, that they love. No? So, ganda yun. No? Marami sa inyo, that's one of your common answers. No? People. Pero at the same time, yun din. People din. Ang pinaka-problema nila. No? Doon talaga sila pinaka na to turn off. No? And again, the words that comes out is hypocrisy. Hypocrisy in a sense. Bakit? Kasi may bakit daw ganun? Nagsiserve sa simbahan, pero they don't exhibit or they don't seem to witness to the love of the church, of the love of the Lord. No?
pagmamahal ng Diyos. Kunwari, may isang comment dito, sabi niya, bakit ganun, Father? May mga tao ang tagal-tagal na nila nagsiserve. Pero yung mga pag-uugali nila, yan ang words nito Very direct eh. yung mga pag-uugali nila, hindi pang Kristiyano ang asal. In-explain niya, malakas mag-power trip. Magulang ang mga diskarte sa simbahan. Hindi marunong mag-sorry or admit na sila ay nagkakamali. Yan. Diba? Sabi pa niya, may mga tao na pati sila na ngayon nagtatrabaho sa simbahan, tapos kawawa naman yung kung pumunta ka sa simbahan, tapos sila pa yung may encounter mo. So may mga tao daw na hindi talaga babalik kasi yun yung mga kasalubong mo eh. Parang na-turn off na sila sa ganun. Di ba? Ang nakita ko kasi Paz Albert dito is yung ang factor dito yung witnessing. Ibig sabihin yung pagiging consistent natin doon sa ating pinaniniwalaan at yung buhay na pinapakita rin natin sa ibang tao. Kasi tama yun, magsisimba tayo pero later on nakikita mo nasa na yung conversion sa kanya. Or nasa na yung Christ-like attitude na hahanapin natin. Kasi isa yun di ba? Taking up the attitude of Christ. Pag nagsisimba tayo, namimit natin siya, naririnig natin yung sa Gospels, kung paano siya very understanding tsaka merciful. Pero pag sa buhay natin, makikita natin, na-apply ba natin to sa iba? Yung nabanggit nga ni Paz Albert kasi, yung, di ba, yung mga kakilala niya, family members, meron nga nagsulat dito isa, active yung parents niya sa ministry. Pero minsan na-question niya bilang isang anak yung kanyang father tsaka mother. Oo. Aray. Kaya nga, actually very honest nga no. Pero totoo rin naman. Kasi talagang ang pinaka-worst critic din natin or yung pagiging honest natin, minsan lalabas talaga sa family. Kasi tayo magkakilala talaga. So ano sabi niya, yung mga magulang niya active sa church? Pero meron siyang mga magulang na active sa church. Pero syempre, yung attitude, yun, hinahanapan pa niya ng a lot is to be desired, syempre. Na makita mo yung yung ating Christian baka naman attitude. Familiarity breeds contempt lang yan. Ayun din. Ayun, pwede rin naman. Hindi, ako kasi, I have a thing about hypocrisy is if that will be the case na the standard is kailangan perfect ang witnessing mo in order to qualify as a good Christian, di lahat tayo. Aren't we all hypocrites then? Kasi lahat siguro, naman tayo nagkukulang. Oo, totoo naman yun. Para sa iyo ba, where do you draw the line? Lahat tayo nagkukulang, pero lahat naman din tayo is tinawag para mag-effort. Para sa akin yung drawing line dito is yung effort eh. Yun talagang, gets. Diba? Parang, you know, you are aware of your own sinfulness. You are aware of your own sinfulness. Pero syempre, mag-e-effort din ako na magbago. And that shouldn't stop you from showing up and even serving. Yun lang naman din. Kasi nga kung ang qualification natin ay kailangan perfect ka, wala na magsuserve. Hindi tayo makakatagpo ng ganun Siguro yung church na hinahanap natin is church triumphant. Ibig sabihin sa heaven na, di ba? Taas. So, sige. May explain po, church militant. Sige, umalis na po tayo sa theology ngayon. Hindi, gusto ko lang sabihin, yung church na nasa langit na. Pero kasi yung simbahan natin ngayon is nasa lupa. Nakatungtong pa tayong lahat sa putik. Yan, ibig sabihin. So lahat tayo, may mga pagkakamali, pagkakasala, hindi tayo perfecto, pero we aspire to be perfect. Yeah, I think that's the key difference. I agree, na yung awareness mo that, even as you try your best to be a good Christian and even as you, show up to serve, and that means mas maano ka, di ba? Mas spotlight ka kasi nag-serve ka sa simbahan. Isa rin darating yun. ka sa simbahan, nakapang lector ka, naka white and black ka, o kaya darating ka, naka uniform ka ng Jubilee, ganyan. So, all the more, it makes you prone to people looking at you and saying, tinan mo to, baka ganyan lang yung itsura niyan, pero mataray naman. So, I mean, I think the hypocrisy line is drawn at, yun nga, tama si Father Chris, awareness and the humility that creates in a person. Kasi siguro kaya naiinis yung iba kasi hindi na yung describe kasi nito nag-comment. Si Kay, pwede naman banggitin yung pangalan niya. Nag-comment na yung talagang intentionally, being devious, being hindi mo nakikitaan ng hindi nga marunong mag-sorry, di ba? O di ba? So
malakas mamulitika, ganyan, di ba? So, mahirap nga naman talaga kasi parang double life na lang siya for those people. Pero nevertheless, I think we extend a certain level of grace din naman to each other. Kasi nga, sabi nga natin, sino mo makakapaghusga kung sino dito yung totoo ang intention, sino dito yung hindi totoo, o baka naman talaga it's a combination of both. And that's okay. Diba? Yung sinabi mo pa, Albert, pwede naman tayo mag-alat tayo ng space to commit mistakes or to commit errors. Pero hindi naman pwedeng pagbigyan din sa lahat ng bagay. May limitations din yan. So ang sinasabi natin dito, maging consistent naman tayo. So kung nagsisimba tayo kapag Sunday, sana yung ating Christian life, yung ating Catholic life, wag lang pang Sunday. Kung hindi all throughout the week. Hindi yung pag Mondays to Saturdays is balik tayo sa dating gawi. So hindi naman ganun yung ating faith. Sana walang dichotomy, or kasi kapag nagkakaroon ng ganung mga dichotomy o kaya dualistic yung pinapakita natin sa sarili natin, talagang double life talaga yung lalabas sa atin. Yeah, yun din talaga. Pero nevertheless, I would like to take the cue of the people who did find the good people in their lives through church. Na sana wag niyo sukuan yung simbahan kasi dito rin talaga kayo makakahanap ng mga tao na will really be, good friends to you. Alala ko yung may isang comment na talagang it's in church where I found the people who, I could die for, people I know who will die for me. Maganda yung sinabi niya. My deepest bonds were formed in church, and I am so grateful for the church that, that became the space for that to happen. Pero yun din, that same person also said na because of this also, it's in church that I experienced my deepest betrayals, my deepest, pains, and, the people who have really wounded me so much, di ba? Reality ng buhay, kung minsan kung sino yung mga pinakamahal mo, sila yung may kakayahang manakit talaga sa'yo. Makasakit talaga sa'yo na ng sobra. Okay ka lang, Kuya. Okay lang. Okay yung sinabi mo pa sa Albert. Oo. Kasama na rin dito, I think I also wanna mention itong, kasi may nagsabi na, the people who are in church, difficult to love, are the people who prefer being right over being loving. So, ito yung, alam niyo, nasa simbahan, di ba, palagi namang meron talaga dyang mga tao na mas busy sila mag-check ng mga damit ng mga tao, titignan nila yung itsura ng mga katabi nila. Busy silang abangan kung ano yung mga maling gagawin ni Father, ano yung mga maling sasabihin ni Father sa homily niya. Baka meron na silang checklist na hawak pagpasok ng simbahan. Para silang may bingo card sila na today I would look for naka-sleeveless sa simbahan. Naka-spaghetti strap, ganyan. Si Father makakalimutan na orange position sa ganyan. Nakalimutan mag-genuflect, mga ganon. Yung mga taong tulog sa misa. So, kasama rin yun, yung judgmental, the sense of being judged, prejudiced people. Nakaka-turn off din daw talaga sa simbahan. Kapag Chris, nakakaranas ka ba niyan? Ako, meron naman. Diba? Ikaw, ano yung experience mo? Hindi, definitely. Kasi syempre, di ba, nakikita mo naman, alam mo naman bilang pare, kita mo lahat eh. Kasi minsan nakikita mo yung mga tao na tingin ng tingin sa katabi, sa iba. May mga nakita ka nagbubulungan. Actually, kita mo talaga lahat. At ito to talaga. Minsan may makita ka, kukuha ng cellphone, may pipicturean habang sa simbahan. Ay, ganun ba? Wala pa naman ako nakita ganun. Baka naman ikaw yung video pa sa Albert. Hindi nga, minsan maganda. Pero minsan din kasi, by the looks on their faces, nakikita mo na parang siguro pag they are, may mga sinister. Mga pag-chismisan nila, ganyan, di ba? Kasi, bakit ko ito nasasabi? Kasi sa online, dyan naman nagsisimula yan. May mag-upload, itong paring to. Ganyan. Tingnan nyo to, yung mga tingnan itong simbahan na to, ang gulo-gulo dito, ganyan-ganyan, ang pangit ng altar, ganyan. So parang, wala namang problema, no? Wala namang problema maging critical kung ang goal nyo ay to bring up and to improve the church. Kasi may mga tao talagang, parang yun na lang yung goal nila in life, no? Yung laitin yung mga bagay sa simbahan. Totoo yan, Pads Albert. Tsaka palagi ko, meron namang proper forum
para sa mga ganyan. Kasi kung fraternal correction lang yung pag-uusapan natin, di ba mas maka-Kristiyanong paraan yung lalapitan mo muna in private, yung person concerned o kaya yung parish concerned na, halimbawa, pwede po bang pakiayos tong ganito nyo, yung simbahan, pakilinis, o yung altar, sound system, pakiayos, kaysa naman sa ibo-broadcast mo sa vlog mo. Di ba? Parang ano yun talagang trial by publicity na kaagad. So mas maganda na i-approach natin, o halimbawa kahit yung si father o kaya yung mga tao na kinakainisan nyo doon sa simbahan, pwede naman i-approach natin sila privately or kaya individually, saka natin sabihin, hindi yung masisiraan sila online. Kasi forever na yun pag nilagay mo yun doon Diba? Kahit nagbago na yung simbahan, kahit nagbago na yung tao, mababalik-balikan pa rin yun Yeah, parang meron ka ng mancha or stain. Pero yun, Paz Albert, yun yung nakita ko. Yeah. Ako din, one thing related to this, marami din kasi nag-reoccur din to And by the way, hindi natin nasabi, I think the responses were about close to 100. Medyo marami talagang sumagot. Ang dami. Oo, iba ilang pages ng 45 pages yan nung sinamarize nung pinalis ko lahat sa isang document. Actually, si Paz Albert po ang nagtiyaga na mag-collate. Oo naman. Siyang alam niyo naman si Father Chris. Talagang ayaw natin disturbuhin to dahil mas mahalaga ang mga iniisip niya kaysa sa akin. Alam mo, Paz Albert, ipiprint ko talaga. Ito yung talaga yung balak ko ipiprint. Kasi hindi ako sanay talaga na tinitingnan ng ganito bakit po kasi hindi pinrint? Ipiprint ko balik. Kaso nung nakita ko na, sabi ko, teka muna, parang ang daming pages. Alam niyo naman po tayo. So baka maubos ka agad yung ink na So, pero okay lang. Pero nakita ko nga, ang dami pong sumagot. Pero maraming salamat. So, yeah, one out of the about 80 to 100 responses natin, isa sa mga common din problem na people related sa simbahan ay gossip. Oo nga, nakalagay dito. Ano nakalagay dito? Nabasa ko, church chismis. Yeah, church chismis. No? Parang napaka-universal experience ng chismis sa simbahan, no? Oo. And so isa yun sa mga reason. Bakit ganun, no? Parang kaya nahihirapan silang mahalin yung simbahan dahil sa mga ganyan. Sana naman, no? Kaysa naman nasasarapan kayo magsimba dahil doon yung kayo makakasagap ng chismis. Yung mga marites. Huwag naman sana, no? Oo. Excited ako magsimba kasi makakasagap ako ng latest. Parang sinabi ng pare na humayo kayo at magmarites. Oo. Kung may magmamarites, sana yung good news yung imamarites natin. Yan, talaga naman. Hindi yung gumanon ka pa, bumaling ka pa ng gano'n, ha? Yan. Sige, pag-usapan natin yun. Ano masasabi mo? Gossip, no? Hindi, I mean, I think that is a tale as old as time when it comes to church circles, no? Chismis. I don't know why. It's just a toxic trait among us. Especially, I don't know kung especially true for Filipinos. Pero ganun talaga Diyan yun ng, bakit si ganyan, kapitbahay ko yan bakit iba yung kasama yan nagsisimba? Ma-showbiz kasi. Palaging may ganun. Mas ang bilis kumalat ng chismis, no? Pag talaga naman, no? Mas mabilis pang kumalat yung chismis kaysa doon sa gospel. Yun na nga. Diba? So, yun ang isa sa mga lumabas sa about chat, yung mga reklamo tungkol sa gossip, no? Ewan ko, ano ba pwede natin gawin other than remind people na, of course, of the basic courtesy na, if it's not your business, huwag yun ang pag-usapan. Bakit ba? Ano bang nyo dyan? That's not for you to talk about. Ganyan. Pero syempre, pastime favorite pastime. Hobby. Favorite pastime na ata talaga to ng mga tao. Mag-chismis. No? What are your strengths? Chismis. Chismis. So, kasama yun. What are your talaga. gifts? Ganyan. Oo, di ba? Chismis. Mahirap na kasi hindi naman tayo nagkulang. Lagi natin pinapaalala yun sa mga tao o sa atin din, paalala din. Pero yun din talaga Parang... Oo. Sige, ikaw naman, Pads Chris, baka meron ka dyang mga highlight reels na related to people problems. People problems. O yung sa mga humihirit. Kasi na Father, ganyan din naman na, wait lang, gaya na sabi namin kanina, dun yan sa last part, pag-usapan naman natin sina Father. Kina Father na ba? Hindi pa naman. Mamaya, next time. Sige, next time. So, talagang nililive ni Paz Albert yung juicy part. Naman. Hindi kasi yun din talaga yung pinakamaganda pag-usapan. Meron ka pa ba dyang mga
Naalala? Ayun lang, nagandahan lang ako kasi yung isa sa sinabi dito is yung parang paraan nila ng bonding, yung pagpupunta sa simbahan. So paraan nilang ng family niya yon na magkakasama sila na nagsisimba. So before we move on to the next subsection, gusto ko lang basahin Parang napaka-tedious nito ha, may mga subsection pa talaga. Ay kasi sayang naman. To be honest, you kind of bit, bit more that we can chew with this. Kasi nga akala ko walang sasagot masyado sa poll na to. Yung pala. Akala ko iilan lang yung papatol sa ating pa-question. Nalunod tayo sa mga sagot. Again, I have been proven wrong. Dahil nalunod po kami sa mga sagot. So dahil pero dito, salamat. namnamin natin ang gusto. Thankfully, we were wrong. So, I think this one comment is very good summary of the general sentiment when people talk about anong sabi niya, Pads Albert? The people paradox of the church. No? So sabi ni kaibigang si Zach from the feast. The church is where I've found my ride or die friendships. Ang ganda ng term. No? The ones that last. I have found the best mentors and also learned the most about my God. And now His love really changes you and compels you to do things you'd never do. So I like that kasi parang may about growth. But the church is also where I had my biggest heartbreaks in terms of relationships, misunderstandings, tampuhan, kampihan, and the like. Specifically in church ko na-feel na pagchichismisan ako. So I think na-capture niya yung mga pinag-usapan natin. No? Yung aspect ng chismis, yung aspect ng, yun nga, dito mo nahanap yung most important relationships mo, but also where you experience your worst pains in life. I also do like the fact na may hint about growth. Kasi I think that's also one of the answers I want to give as a church participant at as clergy. Na dahil sa simbahan, marami akong na-discover na talents. Ayun ang maganda, di ba? Marami akong na-improve na skills. Marami akong mga na sabi ko, grabe, hindi ko to gagawin kung hindi naman para sa simbahan. Kasi di ba, like, nung di pa tayo pare, natuto ako mag-gitara dahil sa seminaryo. Natuto ako mag-graphic design dahil sa simbahan. Kasi walang gagawa Natuto ka pang mag-hosting. Natuto ako mag-hosting. Natuto ako mag-choir. Natuto ako, ang dami kong nag-growth because you put yourself in active participation. Naging all around si Ikaw ba wala? Well-rounded individual. Very rounded talaga. Well-rounded individual. Talented. Overly rounded individual. Hindi naman ganun yung ibig sabihin. Pero yun din, maganda rin yung sinabi niya, na siguro kung halimbawa tayo rin, gusto na rin natin ma-discover yung mga iba nating mga hidden talents o kaya gifts, pwede tayong sumali sa mga church organization, maging active. True. So ang ganda rin hindi natin masyadong nabanggit kanina. Tapos ito yung mga maganda ring banggitin ng mga comments na ayaw natin palampasin. Sige, alin pa dyan? Nagsabi na yung church daw parang minsan talo pa ang Game of Thrones. sa politics. Oo, parang Game of Thrones. Sabi niya dito, church politics is worse than politics elsewhere. Bigat nun, di ba? Do you agree? Parang hindi. Kakalabas na ng movie na Conclave. Napanood mo ba yan? We should do an episode on that. Mga clips pa lang Di mo pa napanood? Hindi. Oh my gosh. Pero yun lang. Sige. Oh my gosh, ang ganda Pag lumabas na uli sa Yan, And finally, ito naman, simple answer. The church is holy because of Christ. But it is imperfect because of us. Anonymous yan. Hindi ko alam kung sino nagsabi noon. So I think it's a good... maganda. Maganda yung church dahil kay Kristo, pero imperfect talaga siya dahil sa mga tao. Yeah. You agree? Imperfect talaga Body of Christ Made up of human members. Yeah. Frail, but at the same time, striving to be holy. Yeah. So, I think, we just wanna, again, remind people then we also have to extend grace and mercy to each other. We can demand holiness from each other. We should uphold each other to high standards because we are Christians. But that also means we must, be the first to understand,
give mercy and grace to each other. Because as a Christian, how hard it is to be faithful to the teachings of the church and of Christ. Ang problema nga kasi, yung iba, mas magaling sila dun sa judgment. Yun lang At kulang sa introspection. Kaya siguro, I think those fit the bill most, yung sinasabi nilang hypocrites in church. Ito yung mga taong mas busy mag-judge, mas busy maging tama, yung mga taong tama yung theology nila. Maganda yung, tama yung beliefs nila. Pero at the same time, kulang sa pagmamahal, kulang sa pag-unawa, napaka-righteous, mapataas ang tingin sa sarili. Yun yung kailangan nating ayusin pa sa Albert kasi nabanggit mo rin lang naman yung word na standard. Para yung ruler. Ano ba talaga yung yung standard natin, yung maging correct or maging perfect? Palagi ko hindi naman yung standard na sineset sa atin ni Jesus eh. Kasi yung standard na binigay niya sa atin is about love and mercy. So, siguro mas maganda na yun yung susundin natin na standard na minsan mas importante rin talaga na mas maging maunawain kaysa maging tama sa lahat ng bagay. I think that's the line where we draw it now. Say may mga tao na doon lang sila sa pang-aaway at pang-judge. May mga tao na mas mas humble sila kasi bago nila tingnan yung iba, na aware sila sa sarili nila. Na marami rin silang pagkukulang. At sana all. Okay, pero yun lang, as we close this part about the people, the people problem. Siguro an appeal lang na to be gracious to each other. Listen to each other. And love each other kahit mahirap. Kasi sulit din naman. I'd like to emphasize the fact na even though it's a lights and shadows thing, the lights make it worth it in the end. So, sabi nga kanina sa quote na binasa ko na the church is beautiful because of Christ. I think that's a perfect segue, Pads Chris, dun sa ating next umbrella topic, next subsection. Oo, kailangan. Agree ka ba? Magkakaroon talaga tayo, Pads Albert, ng pangalawa, kahit pangatlong episode pa nga about this. Kasi napakaganda ng mga yung mga pagbabahagi na binigay nila sa atin. Yeah. So now we'd like to talk about why do people love the church? And a lot of people mentioned this, number one, paulit-ulit, Eucharist. Kaya ako sinabi kanina na feeling ko, yung mga sumagot, mas marami talaga sa kanila yung these are people who are active in church, who are well catechized. Kasi yung ganong sagot, doon mo lang yung makukuha sa mga ganong klase ng tao eh. Ito yung mga taong talagang nagsisimba sila na naiintindihan nila kung ano yung nangyayari sa misa. Na-appreciate nila yung real presence of the Lord kasi alam nila kung anong ibig sabihin nun. Diba? Kaya natuwa ako, natouch ako na ang daming sumagot ng Eucharist. I love the church because it has the Eucharist and no other church has the Eucharist in the way we Catholics understand the Eucharist, which is the real presence of Christ, body and blood. Do you agree, Pads Chris? Oo. Dito sa doctrine, syempre, given na yun. Actually, nagulat din nga ako doon sa na minsan kasi nate-take for granted din natin yung Eucharist, yung misa. Kasi alam naman natin na laging nandyan. Araw-araw naman nagse-celebrate tayo ng Eucharist. So sometimes yung napakalaking grasya, napakalaking biyaya na to, nate-take for granted natin. Pero natuwa ako kasi ang dami talagang sumagot na isa sa mga bagay na minamahal nila sa simbahan yung Eucharistia. Yung ating misa, yung pagsisimba. Pero yun lang din, naisip ko rin na paano nga yung mga hindi na-interview dito, yung mga hindi sumagot. Palagi ko yung iba naman rin sa kanila, kahit sabihin natin na may kakulangan sa catechism, o hindi talaga lubusang naiintindihan yung kahit yung halimbawa sabihin nating teachings or theology ng simbahan, palagi ko may mga sasagot pa rin ng misa kasi minsan lalong-lalo na yung mga matatanda na nagsisimba o kaya sabihin natin yung mga palagi ko nagsisimba pa rin sila kasi nakakatagpo sila ng malaking kapayapaan every time na nagpa-participate sila sa banal na misa. So minsan kasi kahit hindi natin lubusan talagang maintindihan
ano ba yung ginagawa ni Father or ano ba yung mga parts ng Mass. Minsan merong sariling panghatak talaga may hatak ang Eucharist, naniniwala talaga ako doon. Totoo yan. I really agree. Yun nga, nakakatuwa yung iba, marami nag-mention of Eucharistic devotion na I love visiting the Adoration Chapel. Na that's where they find yung sinasabi nga mga Padskris na their peace, where they can be relax in the presence of the Lord. No, na hindi na nga masyadong common ngayon, di ba? Kaya nakakatuwa na may mga ganung tao. Sana nga mas maraming simbahan talaga yung magkaroon ng open Adoration Chapel na 24 hours talaga. Kasi ganun dati. Naalala mo nung bata ako, lala ko yung mga Adoration Chapel talaga na pumunta ka doon ng alas 3 ng umaga, nandun si Jesus. Laging bukas. Ang mga, ewan ko lang kasi syempre konti lang naman yung distance natin sa age, Pads Albert. Hindi ka mag-agree. Sige na. Kahit hindi ka mag-agree. Hindi ako boomer. Hindi. Ibig sabihin, inabutan natin yung time na, yun, sinasabi nga ni Pads Albert na laging andyan yung Eucharistic Chapel or Adoration Chapel, di ba? Pwede kang pumasok kahit anong oras. Kasi nung time na yun naman talaga wala rin mga security guards. Kasi wala naman nagtatangka rin talagang gumawa ng masama or magnakaw sa simbahan. Pero ngayon kasi hindi natin masabi yung panahon, naging iba. So, pero anyway, ayun, naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ng isang tao rin na nakausap ko na talagang gustong-gusto niyang pumunta ng Adoration Chapel kasi doon daw masarap umiyak. Totoo. Oo. Kasi parang yun din na meron siyang katahimikan tapos parang yun yung time kung saan pwede siyang maging siya na walang pagpapanggap. Yeah. I mean, to be fair naman, kasi nga, bakit nga ba na kumukonti na lang yung mga na Adoration Chapel na bukas? Siguro kasi nag-decline na rin talaga yung devotion. Kaya nga we wanna promote it again. Yung Eucharistic revival nga, di ba? That's what we're trying to promote. But at the same time, kasi yung practicalities, napakahirap. Dahil una, marami na rin talagang cases na ninanakaw yung monstrance. Oo, yun yung mahirap. Yung mga security problems, di ba? Hindi naman lahat ng simbahan afford sweldo ng security 24 hours. Diba? So, alam nga si Father, pupuyatin pa natin. So, may mga ganun din talagang practicalities. Doon matutulog si Father sa Adoration hindi Chapel. Din talaga natin masisi yung iba kung bakit nag-decline na yung availability of such practices and of such spaces. But we hope and pray na, ma-increase ito ulit, no? And the answers we got are very hopeful. Makes me very hopeful about that. Totoo. Sana maibalik yun. Kasi imagine, ang ganda nun eh. Pero the fact na maraming nagbabanggit na sa kanya ng Eucharist, pati ng Eucharistic Adoration, parang mapapasabi mo na maraming tao naghahanap eh. Ibig sabihin, it's possible na ma-revive talaga yung gano'n na fervor sa ganung devotion. In the States, it's very strong. The Eucharistic revival is really, up and running. Dito in the Philippines, I'm starting to see mga ganun. Mga ganung movements, and I really hope that we can, come together to bring that up. Yun nga, kagaya itong comment ito, sabi niya, I love the real presence of Jesus in the Eucharist. That's the reason I love the church. So, very plain. Very direct to the point. Bakit mahal ko ang simbahan? Dahil sa Eucharistia. And sabi ng isang comment na anonymous is that, the Mass makes us different. Receiving the true body and blood of Jesus transforms us. So, yun nga, bakit, sabi nga nung iba, bakit namin mahal yung simbahan? Kasi, to whom shall we go? Sabi nga kay Jesus, di ba? Sabi ni Peter, tsaka ng the rest ng apostles. Malinaw sa kanila na, ito talaga yung totoo eh. Nandito yung totoo eh. Oo nga. So kahit maraming problema, maraming dahilan, wala kaming choice kasi dito naman natin nahanap ang Diyos talaga ng buong buo. May totoong presensya. So, we will love the church. And I think that's beautiful. Thank you for sharing that kasi nakaka-inspire na meron kayong ganung kalalim na pagmamahal sa simbahan bilang, as a Catholic. Kasi akala ko talaga, hindi siya masyadong mag-picture out o lalabas doon sa ganung part, no? Sa ganung aspect yung Eucharist, no? But it's very, very touching. So, pero,
yun din, on the flip side, we also, meron din tayong mga fringe comments na kabaliktaran naman nung ganon. Kasi nga, may mga nagsabi, bakit mahirap mahalin yung simbahan? Kasi ang boring-boring ng misa. Oo nga, nabasa ko rin. Marami rin nagsabi ng ganon. Oo, meron pa nga isang comment nang sabi, pwede bang optional na lang yung ibang parts? Kasi masyadong boring. Oo. No, na again, it's not, we don't blame them. If anything, that is a failure on our part as priests to catechize people well. Kasi why do these people love the church? Kasi they understand, they have a better understanding of the catechism behind the mass. Kaya naiintindihan nila kung bakit siya maganda lahat. Pero syempre kung wala kang ganung background, hindi mo talaga siya ma-appreciate. Di ba? And yung mga mas usual perspectives, yung marinig mo yun nga. Kasi nga may comments na pwede bang habaan na lang yung homily kasi yun naman talaga yung part na nakaka-bless sa amin. Kasi yung ibang parts, parang paulit-ulit lang naman every Sunday, ganun siya. So, I understand na, of course, as a Catholic Church, we cannot do that. The Mass is the Mass. No? Hindi po siya pwedeng optional na, consecration na, so CR muna ako. Kasi, di ba? Kasi ito yung, di ba? Boring itong part na to. No? Labas muna tayo, bili muna tayo ng sago sa labas. Magtaho muna tayo. Tapos balik na lang tayo kapag communion na. Pag-communion na. Di ba? Kasi nararamdaman ko rin minsan as a priest, no, na minsan doon nagzo-zone out yung mga tao kapag consecration, di ba? Yung Eucharistic prayer. Kasi nga, oddly enough, that is actually the most significant. Yun lang din Pero, yun nga, kung wala kang ganung background, I cannot judge you or condemn you for that. Kasi that's, again, a reflection more of our failure to share that beautiful truth with you. Ako, hindi rin ako nagtataka kung marami rin sa ating mga Katoliko na ganun din yung pananaw sa misa, no? Kasi actually hindi dito ko nabasa sa ginawa na question and answer natin. Nabasa ko siya sa threads. May nabasa ako doon na sinulat na iba talagang hatak pag magaling magsalita si Father. Ibig sabihin yun sa homily. Pero yun nga, parang nako-compare ko siya dito sa sagot na isa kasi sabi, pwede bang bawasan na lang yung ibang parts ng Mass? Kasi syempre nga, mas siguro mas nagiging attentive talaga tayo sa homily. Kasi nga, totoo naman talaga na pag nagsimba ka everyday, talagang paulit-ulit talaga yung readings. Nagro-rotate yan Kaya nga ang tawag natin dyan, din, lalo na. ang tawag talaga natin sa kanya cycle. Pero kung tutuusin kasi talaga, kung yung sa liturgy talaga yung titingnan natin, kung meron mang mga tatanggalin sa misa, isa sa mga unang matatanggal doon yung homily natin. Actually, that's a good thing to point out. Isa yun po sa mga unang matatanggal. Kasi actually, mas matimbang kasi yung sinasabi sa liturgy kaysa dun sa sasabihin naming meditation sa inyo. Yeah. Kaya mas maganda rin siguro na pagtuunan natin ng pansin yung mga ibang bahagi ng misa. Kasi yung halimbawa, yung sasabihin ni Father, pwedeng alisin yon. Pero yung ibang parts, hindi pwede. Actually, sa daily Mass, hindi po required ang homily. Sa Sunday Mass lang siya. Sa Sunday Masses, tsaka sa mga halimbawa, mga feast days, solemnities. Doon lang siya required. So tama yung sinasabi ni Father Chris na actually, kung kailangan nyo talaga, if you really want to, cut parts of the Mass, the first thing that will be taken away is the homily. Yun yung unang matatanggal. Ganun kahalaga yung ibang parts na hindi mo pwedeng na hindi mo sila pwedeng bawasan. Halimbawa, mix and match. Today, lang tayo? Kiss of peace lang tayo today. Naging beso-beso na lang no? Oo, kasi wala tayong time, guys. So let's just skip the offertory, no? Halimbawa, dumating si Father late na. Halimbawa, 15 minutes na lang, 20 minutes, wala na talaga tayong time. Putulin na lang, paiksiin na lang natin, Father. So, ang mangyayari niyan is, tatanggalin yung mga songs. Hindi na tayo kakanta talaga ng paghahaba-haba. Hindi nakakantahin yung responses. Hindi nakakantahin yung mga responses. At the same time, baka hindi na rin talaga mag-homily si Father. Pero yung other parts of the Mass, hindi yan pwedeng alisin Hindi yan pwedeng tanggalin.
Tsaka hindi yan depende sa mood. Hindi yan pwede sa mood na, ay, ang haba-haba, putulin na natin dito. Yun lang din. Pero yun nga, salamat pa rin sa nag-comment na yun. Oo. Kasi I'm sure it represents a lot of people. Totoo. Tapos marirealize din natin na siguro nagkulang talaga tayo sa pagpapaliwanag din sa kanila na importante talaga yung buong bahagi ng misa. Tapos i-encourage ko rin sa inyo na kahit wag nyo na lang pakinggan siguro yung homily ko. Basta makinig na lang kayo. Wag masyadong homily-centric. Mas makinig siguro tayo sa sinasabi sa first reading, sa psalm, second reading, tsaka yung sa gospel. And ako, I would make an appeal to listen to the other parts, especially the presidential prayers. Meaning yung mga sinasabi ni Father, let us pray. Almighty God. Kasi alam nyo, nakakostom yun dun sa pinagdiriwang. And ako minsan as a priest, doon ako kumukuha ng directions for my homily. Kasi nandun talaga sa mga prayers na yun, nakadistill yung kung ano yung celebrate that day. No? Dahil yun talaga yung bunga ng pagninilay ng simbahan at nilagay sa liturgy precisely because it perfectly summarizes what we are celebrating. Kaya ako minsan as a priest, doon ako nagtitingin sa mga prayers ng presider. Presidential tsaka yung prayers. Prayers of the faithful. Kasi nakasukat na yan dun sa pinagdiriwang, ano yung application, ano yung, diba? So, ang sinasabi ko dito is this, no? Wag homily lang yung pakinggan nyo. Kasi the whole mass is the preaching. The whole mass is the content. It's the message. Lahat yan, kung pakikinggan nyo, it tells a beautiful, story that really resonates with people. Kung bibigyan lang natin ng chance. Ito rin siguro, in all humility, ang sasabihin ko para sa ating kapwa pari din. Siguro po kung nakakapag-prepare tayo ng ng homily, mas maganda na mag-prepare din tayo doon sa mismong misa. Ibig sabihin dito, kasi minsan humahaba talaga yung dinideliver natin na homily. Tapos pangit naman kung ang haba natin magbigay ng homily tapos bibilisan natin yung pagsasalita doon sa ibang parts ng mass. Which is hindi tama. Kasi yung buong misa is prayer yan eh. Di ba? Grabe. Grabe Kuya Chris Parang maraming nabutas doon sa sinabi mo. Maraming butas? Maraming nabuta. Maraming nasaktan. Hindi. Grabe Hindi, hot takes tayo. Hindi. Tingnan mo, kahit gaano kagaling din ng speaker, ng homilist, okay lang yan, Father, okay lang yan, Bishop, pero wag naman natin na ang tagal natin mag-homily tapos bibilisan natin yung ibang parts ng Mass. So, which kaya ako natawa kasi sadly it happens. Nararamdaman nating lahat yan pati lalo ng mga tao na kaya nga gusto ko ring humingi ng dispensa kasi alam talaga ng tao kapag nagbabasa ka lang o talagang nagdadasal ka. Dinadasal ba natin yung presidential prayers o yung mga ibang mga Eucharistic prayer o binibilisan na lang natin. Nagiging mechanical na... Tapos yung homily mo, 45 minutes. No? Oo nga Diyos ko. Ako talaga, Lord. Sorry Lord. Hindi na lang talaga. It happens. Hindi na lang ako mag-homily. Mas importante na dasalin ko na malumanay, na marahan pero meditatively yung misa kaysa madaliin dahil mas marami akong gustong sabihin. Mas maraming gustong magandang sabihin ng simbahan tsaka si Lord sa atin kaysa sasabihin ng pari or ideally if the priest serves as yung sa homily niya as that spokesperson yun lang of the naman. Spirit, no? Pero yun, salamat sa pakikinig doon sa for pointing that out to us. Yes, thank you Pads Chris for that very hurtful statement. I'd like to remind everyone that the views and positions of the host do not reflect the entirety of the program. Hindi po. Hindi, pero maganda. I am totally with you doon, Father Chris. No? Natawa lang ako kasi talagang may mga nag-flash sa utak ko agad ng mga mukha. Grabe naman. Baka magkaroon ako ng mga basher na pari dito. Ko rin, minsan nagiging ganun din ako. So, hindi ako nagmamanis. Ako rin naman. Dito. Nagiging ganun din talaga ako minsan. May mga pagkakataon din na when I leave myself unchecked, I am also guilty of that. So, it happens. Mamaya natin papasukin yan. Sige. Mamaya na lang. Sorry. Maganda rin yung, to relate to that, the Eucharist, no, ang daming sumagot doon. Marami din nag-emphasize na yun nga, I appreciate the history of the church, that if you study it, talagang makikita mo na yun talaga yung totoong simbahan. History, the arts. Itong comment ito, I'm a Catholic revert.
Revert meaning Katoliko siyang binyag pero nag-Protestant siya. Oo, tapos So bumalik. I'm a Catholic revert from evangelical Protestantism. And what brought me back was discovering the church's thousands of years of philosophical, intellectual, and theological tradition. Wow. Anonymous to. Sumagot siya doon sa Anonymous Paul. Pero parang kilala ko kung sino to. Pero yun nga, no? Again, the richness. Oo. Naalala ko dito yung quote, di ba? Iba yung sinabi natin sa podcast dati. Si Fulton Sheen ata yung nagsabi doon na no one has actually left the church. Mm-mm. What they have left is what they think to be the church. Yan, tama. Kasi when you really like see the church for what it is, in all its beauty and the depth of its teachings, yung thousands of years of its development of its theology, hindi mo siya maiiwan. So sobrang convincing niya, no? Sa sobrang powerful nung teachings natin na hindi mo maitatanggi na totoo to. No? So kung meron mga umaalis sa simbahan, it's because precisely again, hindi natin na-present sa kanila ng maayos yung hindi turo. Hindi lubosang naintindihan. Which is actually some of the common din dito, sentiments dito. Kagaya dito si Mai, friend natin si Mai, sinabi, the church's teachings are beautiful. The problem is that they are not always taught well. Napaka-simple. Pero totoo. They're not always taught well. Oo nga. It is not always taught well. Kakulangan din ng talaga. Kung paano natin. May marami rin kasing mga church teachings na na complex na hindi natin Totoo naman. I will be fair na you have to also accept that there are some theology Mahirap. na are just not meant for homilies. Kasi masyado siyang complex. And ang goal mo dyan is hindi siya masabi sa homily, pero at least touch the surface. For me, touch the surface enough for people to become curious na, may ganun pala. And then just invite them to, Kaya nga mahalaga sa simbahan na meron kang follow-up programs, Bible studies, meron kayong mga ganong initiatives na that follow up on what is taught during Mass. Kasi hindi talaga kasya Ayun din. Hindi kasya. Kaya we honor yung mga volunteers sa simbahan na nag-i-initiate. Bubuo sila ng mga study groups. Nagbubuo sila ng mga catechism classes. Yung mga ating unsung heroes na mga katekista na palaging binabash. Kasi, first of all, baka daw mahirap magturo, ganyan. Pero, di ba, at least andyan sila. So yun nga, kasi sabi nga dito isa, catechism is not emphasized enough. Kulang Kailangan talaga meron. Pero ang ganda ng follow-up niya, but how do we fix that without driving people away? So aware siya na kapag masyado namang heavy on the catechism, ang tendency ng tao is, bigat naman. Ganyan. So ang hirap niyang i-balance. Naalala ko yung sinabi ni Bishop Barron na hindi porket si Ernie. Hindi. Biglang naiba no? Tandaan ng joke. Hindi si Ernie Barron. Si Bishop Barron. Bishop Robert Barron. Si Bishop Robert Barron. Naalala ko na hindi ito yung exact na words niya. Pero sinabi niya na hindi porket yung mga nagsisimba sa atin ay simple people na hindi usually na ng catechism, hindi ibig sabihin na idadumb down natin yung gospel sa kanila. So, ibig sabihin, we try our best kasi responsibility rin natin as pastors, as ministers to study well. Kaya nga yan din yung sinasabi ko sa mga students natin nag-aaral ng theology na sana pag dumating yung araw na maordinahan kayo, hindi nyo titigilan mag-aral. Kasi yun din yung temptation sa amin mga pare. Kapag naordinahan na tayo, nagiging busy. Hindi na tayo nagbabasa, hindi na tayo nag-aaral. Pero pag mas lalo pala nating pinalalim yung pag-aaral natin, mas masisimplify natin yung mga complex ideas, mas marerelate natin sa mga tao. Kasi pag hindi talaga tayo nag-aral, wala. Mataas lang siya na concept na hindi maabot ng kahit na sino. Totoo, no? I'd like to follow that up with another quote I also saw on Facebook. Sabi niya, tungkol sa mga young people. Kasi nga, ang tendency natin, lalo na pagpari, di ba? Ay, mga youth to, so bababawan lang natin today kasi mga bata. Pero ang ganda nung sinabi niya, young people nowadays, they listen to hour-long podcasts. So they can handle it. Huwag niyo silang maliitin. So, ganun din. Same na
huwag yung maliitin yung mga tao, pati yung mga bata, yung mga youth. Kasi actually, the youth are hungry for depth. Oo. They're hungry for meaning na kasi lahat ng feed sa kanila ng mundo, shallow na. Oo nga. Kung mababaw pa yung homily, ano na? Diba? So, wag din natin silang maliitin. Wag din natin silang i-presume na hanggang dito lang kasi kayo eh. Diba? Magugulat ka eh. Ang misconception kasi kapag malalim ang homily is boring. Pero pwede namang malalim yung content pero at the same time engaging eh. Nasa presentation din siguro. Mahirap din yun. Other things that are worth mentioning is that people love the richness in terms of yung variety. Sabi nga nila parang pwedeng choose your own fighter. Choose your own fighter. Kunyari po meron kang intention. Ay oo. Naalala ko. Either pipili ka ng particular devotion. Oo. So parang there's something for everyone. Sabi nga ng i-image ka ng isa, parang siyang buffet. Oo. Kasi maraming ways that the Catholic Church offers to get to Jesus. To reach God. Oo. Pwedeng... So, choose your fighter, mga saints. Naisip ko tuloy Street Fighter eh. Sorry. Pero maganda yun. Oo. Diba? Kasi nga, hindi naman tayo pare-pareho. Diba? Different strokes for different folks. Sabi nga nila. Kasi may mga tao, kahit mga spirituality, some people are more comfortable with, a more... Franciscan, Dominican, Jesuit spiritualities, or yung iba mas comfortable sila sa more meditative prayers. That's one end of the spectrum. Meron din naman mga lively charismatic prayer activities, no? So yun nga, parang ang maraming nagsabi, isa sa mga lumalabas is they appreciate the fact that parang there's something for everyone. Oh. But at the same time, meron din mga nag-comment na I also love the universality of the church na kahit saan ka magsimba. Ayun din. Kahit anong language, makakasunod ka, di ba? Kasi alam mo yung ginagawa. Kasi nga, iisa lang ang dasal natin bilang simbahan. So, that mix of, a variety. Nakalagay nga dito is unity. Yung word na predictable eh. Yeah. Diba? Which I think was mentioned in a good way. In a good way. Predictable siya. So, hindi ka mawawala sa misa. Alam mo yung aabutan mo eh. Oo, kahit saang lugar ka, kahit saang bansa ka, di ba? Kasi nga, part na rin dito yung sinasabi nila na, tsaka ang ganda na kapag may inungkat ka, kung nag-deep dive ka, nag-rabbit hole ka into one teaching of the church, ang lalim-lalim talaga niya na hindi ka mauubusan ng aalamin, ng matututunan, ang dami mong pwedeng maintindihan that can change your life. Like yung isang example na lumabas dito, when I research about sacramentals and spirituality, so na ganun pala yun, so na-bless daw siya, nag-improve yung quality of life nila when they started giving, teaching people about the power of sacramentals, rosaries, ganyan. So holy water. So, ang daming expressions of this one faith that we have. Ang dami niyang tangible and intangible ways that can serve you in different seasons of your life for different needs. So, yun yung isa sa mga na-appreciate nila, teachings-wise, traditions-wise. No? May quote ba sa'yo na nag-stand out dyan, Pads Chris? Ito na lang, babasahin ko na lang tong isa sa mga favorite ko dito. So... ano ba dito? Yung sa positive, what makes me love the church? Sabi niya, whenever I walk into the church, I feel like Wolverine in X-Men The Last Stand, where the more I get close to Jean Grey, which is Jesus on the altar, the more my burdens are stripped away. Ayun. Dahil X-Men fans din tayo, yan, nakarelate tayo dito sa ano. Pero naisip ko, tama yun, my burdens are stripped away. Pero naalala ko kasi, nung lang malapit si Wolverine kay Jean Grey sa na-strip away yung nalulusaw siya. Pero tama rin naman. Yung sa movie, pero tama rin naman kapag lumalapit tayo kay Jesus, siguro na nalulusaw yung ating mga burdens, nalulusaw yung ating mga sins. So, okay din yung analogy na yun. Tapos ito, I love the structure of our Catholic churches kasi para ako nag-time machine. O, di ba? May Back to the Future. Patotoo rin yan. Pag dumadalaw tayo dun sa mga churches na talagang really old, yan, para tayong bumabalik sa nakalipas. Yeah, and you know that even the churches are that way because they are meant to be catechism. You know, the window panes, the stained glass, the paintings, they're meant to one way or another represent the church and its teachings.
the way the structures are designed, bakit palaging mataas ang altar, bakit ganyan. Lahat yan may ibig sabihin. No? Kahit simpleng church architecture, kapag inaral niya, malulula kayo dun sa lalim niya. Na hindi lang yan dahil, si architect, ito yung gising niya today. So, ang simbahan natin ganito. Hindi, talagang ang lalalim ng kahulugan niyan. Catechetical talaga lahat yung makikita mo sa loob ng simbahan. So, ang ganda nun na yun yung na-appreciate nila. Yun yung tumatatak sa kanila. Nakita ko lang bigla itong comment ito. Natatabi niya, why does every Catholic event have food? She loves the church daw. Dahil maraming pagkain pag may event. Which is, I guess, a Filipino thing. I don't know kung sa ibang bansa. Ganon. At saka ang Eucharist naman kasi tungkol sa pagkain. Yun na nga. Yun actually yung sabi niya. Sa bagay, it's a feast. No? It's a feast. It's a table. Table of the Word, table of the Eucharist. Yes. No? So, ayan. So, siguro Pads Chris, no, as we close these parts, no, and I think we have to set aside the priest to another episode. Sabihin, si na Father, pabitin talaga eh. Pero, ganun talaga. Para ma-excite kayo. Tsaka mas, feeling ko, 3 oras tayo sa topic. Grabe naman sa 3 oras. Ayun. Pero anong closing, mo, Pads? Any closing sentiments for, about the people and about the teachings and why it's both what makes people love the church and what it makes it hard to love the church? Yun lang din. Babalik ko lang yung sinabi ko kanina sa simula ng ating episode, na I really appreciate yung lahat ng mga sumagot sa ating dun sa 2 questions natin. At yung kanilang honesty, yung kanilang sincerity sa pagbibigay ng sagot. Tsaka na-realize ko na napapansin din talaga ng mga tao yung mga bagay na minsan take for granted natin. Na hindi ko ako rin kasi bilang isang pare, hindi ko na-realize na napapansin pala ng mga tao to. Pero very attentive din talaga sila sa mga nakikita nila sa simbahan. Tsaka yun, nararamdaman talaga nila kung welcome sila or hindi. Yung mga ganong bagay. Yeah, no? So, siguro I hope that this part of the episode will inspire people to, number 1, dig deeper into your Catholic faith. When the Father says, hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganito, hindi yan dahil nagiging stricto lang si Father or maarte lang siya, but because maybe Father understands the meanings behind these sacraments, these things better. Kaya hindi niya basta-basta ma-accommodate yung mga request ng ibang tao. No? So malalim kasi yan. So sana ma-inspire din po tayo to dig deep. I know it's our responsibility to be your teachers and we try our best to do that. Kaya itong podcast ito is one way that we do it. But, it's an age of information, hyper-information nga. So, if you really want to, there are so many ways to deepen your understanding of the faith and with your own initiative. No? There are many reliable ways to do that. Yung mga Bible in a Year podcast ni Father Mike Schmitz, yung mga ang dami, napakarami. And number 2 is, of course, when it comes to the people naman, sana din, because of all this, humugot tayo sa Diyos ng lakas para mahalin ng isa't isa kahit na talagang hindi perpekto yung mga tao sa simbahang ito. Kasi talagang kung perpekto ang hahanapin natin, wala, mabibigo talaga tayo. Yan. Talagang mabibigo lang po tayo. Mabibigo lang tayo. Hindi ito Museum of Saints, sabi nga ni Pope Francis, it's a hospital for sinners. And I think that is, we have to accept it and actually, appreciate it that we have a space where we can be wounded people and find mercy and grace with the Lord and hopefully with each other. Yun lang, Pads Chris. So alam ko excited ka na pag-usapan. Sige, sa susunod na episode na lang. Nila, ready na tayo. Darating tayo dyan. Yun, so abangan niyo po. Abangan niyo yung susunod na episode kasi palagi ko marami rin tayong mga mapupulot din Actually, meron pa tayong other matters. Mali mo isang episode na naman. Sige po. Ano pala to? Trilogy pala to. Hindi mo naman sa akin sinabi na trilogy pala to. Hindi mo alam. Ano pala na to? New Hope pa lang to next week. New Hope. Para yata to Revenge of the Sith. Teka muna, hindi lang trilogy yung Star Wars ha. Ang dami na na. Original lang. Ay, yun lang kinakount ko. Original. May mga prequel pa yun di ba? Episode 4, 5, 6. Sige. Alright. So, maraming salamat po sa lahat na nag-tune in. I think Pads Chris, I had fun with this episode. And for all of you who are here, please like and share our podcast. Nandito lang po kami lumalaki kapag share niyo yung podcast namin. Leave us a rating if you can. Again, to help us reach more people through Spotify, Facebook, and all the other platforms where we are
presence. So muli po ako si Pads Albert. Ako naman po si Pads Chris. And this is the Padscast powered by St. Paul's and May God bless us all.